Pangkalikasan. Pamagat, isiniwalat ng bagong pagsusuri na ang pag-init ng mundo ay may kakaibang epekto sa panggabing temperatura. Mula sa pag-uulat ni Mike McRae noong ika-4 ng Oktubre 2020. Ang pagsasalin ay gamit ang Google Translate at pagsasaayos ni Pinay Global. At ito po ay mula sa pahayagan ng ScienceAlert.com. Ang pananaliksik na ito ay nailathala sa Global Change Biology. Ito po ay handog ko sa mga Pinoy saan man sa mundo, sa mga bulag na may kakayahan na makinig, alinman sa mga ayaw manood, makinig o magbasa ng babasahin o pahayagan, at maging sa mga bata at mga matatanda na interesado na malaman ang mga pangyayari sa iba't ibang aspekto ng pahayagan mula sa ibang panig ng mundo at maging sa ating bayan. Maraming salamat po sa pakikinig at pagbabasa. Pinay Global, para sa mga kababayan at sambayan ng Pilipino na maghahatid ng balita hango sa iba't ibang pahayagan na maisasalin sa sarili nating wika. Maraming salamat po. Mula sa mga poste ng Hilaga at Timog hanggang sa tropiko at mga karagatan patungo sa aming mga lungsod ay naimapan namin ang mga pagbabago sa temperatura na humahantong sa isang krisis sa klima. Ngunit kakaiba, maliit na pansin ang binibigay sa ritmo ng mga tanawin sa lupa ng gabi at araw, at ang isang bagong pagsusuri ay ipinapakita na ang aming kapaligiran sa gabi na talagang umiinit ng mas mabilis kaysa sa paligid sa tuwing araw, at maaari itong patunayan ng labis para sa maraming mga buhay na uri. Matapos pag-aralan ang higit sa 3 dekada ng pang-araw-araw na datos ng temperatura mula sa buong mundo, ang mga mananaliksik mula sa Universidad ng Exeter ay napagtibayan nila na mayroong isang kawalan ng simetriya sa pag-init ng ating planeta habang ito ay umiikot sa axis. Ang pagtatala ng klima ay dumangkal ito mula 1983 hanggang 2017 na nagbibigay sa koponan ng isang mabigat na database ng tiga-6 na oras ng pagbabasa ng temperatura sa ibabaw ng lupa na sumasaklaw sa halos buong planeta sa ilang mga pinakamainit na taon na naitala sa kasaysayan. Sa ilang mga lugar, ang mga dumarating na araw ay tumataas ang init habang ang temperatura ng oras sa gabi ay halos hindi namuo. Gayunpaman, mayroong mga oras na pagbaba ng temperatura para sa ilang kapaligiran. Ngunit ang mas malaking larawan ay nakakagulat. Sa kabila ng higit sa kalahati ng ibabaw ng lupa ng planeta, ang katampatan na taunang pagtaas ng temperatura sa gabi ay isang kapat ng 1 degree Celsius higit pa sa noong araw. Ang isang maliit na bahagi ng 1 degree bawat taon ay maaaring maliit pakinggan, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga pagtaas ng init ay maaaring makadagdag upang magkaroon ng isang makabuluhang epekto sa ekolohiya. Ang mga buhay na uri na aktibo lamang sa gabi o sa araw ay partikular na maapektuhan, sabi ng ekologista at nangungunang may akda na si Daniel Cox mula sa Universidad ng Exeter.
Upang makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa mga puwersang pangkapaligiran na gawain, nakakolekta din ng bungkos na datos ang koponan sa iba pang magkaugnay na mga kadahilanan ng klima tulad ng halumigmig at ulan. Inihambing din nila ang mga pagkakaiba-iba mula sa mga rehiyon, ang paglaki ng halaman. Ang pagsasama-sama nito ay may kung anong bagay na kasing simple na higit pa sa pagtakip ng ulap sa kalangitan na maaaring kadahilan sa pagkawala ng balanse sa pag-init. Ang pag-init ng mundo ay nanghuhuli ng labis na dami ng enerhiya na malapit sa kalatagan ng planeta na hinihikayat ng himpapawid na humawak ng kahalumigmigan na kung saan ay pumapasok ito sa mga ulap. Walang totoong sikreto doon. Sige, tatanggapin ko yung Tagalog. Alam din natin na ang mga ulap ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa pag-aninag ng tiyak na haba ng daluyong ng ilaw, alinman sa paglayo sa kalawakan o sa pagbalik sa kalupaan. Sa tuwing may araw, ito ay nakakatulong sa pagkalasag sa ibabaw mula sa buong pagsabog ng sikat ng araw na pinapanatili ang kaunting takip sa temperatura. Kung wala ang kalasag na epekto na ito, maaasahan nating naihaw na ang kalatagan ng ating Ang proseso sa gabi ay kabaliktaran. Ang init na sumisingaw mula sa kalupaan ay matagal at mas hirap sumingaw papunta sa kalawakan na kung saan ay pinapanatili nito ang mainit-init na dampi. Naramdaman nating lahat ang ginaw ng isang nagyayelong gabi na walang ulap at nauunawaan natin ang pangunahing mekanismo. Ngunit, ang pagkakaroon ng matigas na ebidensya ay makakatulong sa atin na ito ay maging isang mabuting modelo kung ano ang maaari nating asahan sa mga darating na panahon. Ang pagbukod sa mga pagkakaiba-iba ng pagbabago ng temperatura sa iba't ibang mga lokasyon sa pamamagitan ng oras at ang mga pagbabago sa pagkakaiba-iba ng temperatura sa pagitan ng gabi at araw ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa pag-ulan na kung saan ay tumutukoy naman sa kung gaano kahusay lumaki ang mga tanim na halaman. Kahit na may isang pangkalahatang pagtaas ng ulan, ang labis na pagtakip ng ulap sa araw ay mapanganib na mabawasan ang dami ng pagsinag ng ilaw para sa halaman na nangangailangan ng photosynthesis. Ang kawalan ng simetriya ng pag-init ay may potensyal na makabuluhang mga implikasyon para sa natural na mundo, sabi ni Cox. Ipinapakita namin na ang pag-init ng labis sa gabi ay naiugnay sa klima na nagiging mas basa, at ito ay ipinapakita na may mahalagang kahihinatnan para sa paglaki ng halaman at kung paano nakikipag-ugnayan ang mga buhay na uri tulad ng mga insekto at mga hayop na nagpasuso. Ang pag-unawa sa buong implikasyon na pang-araw-araw ng pagbabago ng temperatura at pagbuo ng ulap ay kukuha ng mas maraming pagsasaliksik. Ang mga ulap ay maaaring may nakakagulat na komplikadong kababalaghan, lalo na kapag isinasaalang-alang natin ang mga greenhouse gases.
ang impluwensya ng mga antas ng alikabok at kahit ang mga uri ng nilalang sa lupa ay mababa. Kapag napag-alaman kung gaano sila tutulong o hahadlang sa ating pagsisikap na limitahan ang pagtaas ng temperatura, ay hindi ito isang simpleng tanong na masasagutan. Ang pananaliksik na ito ay naipublish sa Global Change Biology. Maraming salamat po sa pakikinig.